Magandang araw po sa ating mga minamahal na senior at sa lahat po ng Pilipinong gustong magkaroon ng malusog na puso hanggang sa pagtanda. Pag-uusapan po natin ngayon ang 10 prutas na mabisang panlaban sa mataas na kolesterol. Panguna sa ating listahan, ang pangwalis ng kolesterol, ang mansanas. An apple a day keeps the doctor away. Hindi po yan basta kasabihan lang. Pagdating sa kolesterol, totoo po yan. Bakit? Dahil ang mansanas ay napakayaman sa isang uri ng soluble fiber na tinatawag na pectin. Isipin ninyo po ang pectin na parang isang napakalakas na espongha o sponge sa loob ng inyong tiyan at bituka. Kapag kumain kayo ng mansanas, itong pectin na ito ay hinihigop at itinatali ang kolesterol mula sa ibang pagkain na inyong kinain bago pa man ito masipsip ng inyong katawan. Imbis na pumasok sa inyong dugo, ang kolesterol na nakatali sa pectin ay direktang inilalabas kasama ng inyong dumi. Ang resulta, mas konting bad cholesterol ang umiikot sa iyong mga ugat. Tandaan lang po, para makuha ang pinakamaraming pectin, kainin po ang mansanas ng may balat. Pangalawa sa ating listahan, ang good fat na panlaban sa bad fat, ang abukado. Marami po ang takot sa abukado dahil sa salitang fat, pero linawin po natin. Ang taba sa abukado ay monounsaturated fat o yung tinatawag nating good fats. Ito po ang klase ng taba na kailangan ng ating puso. Paano ito lumalaban sa kolesterol? Ito po ay may double action na epekto. Una, pinapababa nito ang level ng LDL o bad cholesterol, yung sebo na nagbabara sa ating mga ugat. Pangalawa, at mas importante, pinapataas naman nito ang level ng HDL o good cholesterol. Ang HDL po ang ating mga basurero. Sila ang umiikot sa ating dugo para kolektahin ng mga nakakalat na bad cholesterol at dalhin pabalik sa atay para ito ay mailabas. Kaya sa pagkain ng abukado, hindi ka lang nagbabawas ng masama, nagdadagdag ka pa ng mabuting katulong. Pangatlo sa ating listahan, ang simpleng sagot sa puso at kolesterol, ang saging. Napakasimple at napakamura, pero huwag maliitin niyang Dominic. Ang saging, lalo na ang ating lakatan at saba, ay mayaman din po sa soluble fiber, katulad ng mansanas, na tumutulong para ilabas ang kolesterol. Pero heto pa po ang dagdag niyang lakas. Punong-puno po ito ng potassium. Sabi ko nga noon sa nakaraang video natin tungkol sa alta presyon, ang potassium ay napakahalaga para sa malusog na tibok ng puso at para sa pagpapanatili ng normal na blood pressure. Tandaan po, ang mataas na kolesterol at mataas na blood pressure ay magkambal na panganib para sa puso. Ang pagkain ng saging ay parang pag-atake sa dalawang kalaban na ito ng sabay. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang mga prutas na citrus o citrus fruits. Kasama po dito ang ating suha, dalandan, ponkan at maging ang kalamansi. Katulad po ng mansanas, mayaman din sila sa soluble fiber na pectin. Pero may isa pa silang superpower, ang vitamin C. Bakit mahalaga ang vitamin C laban sa kolesterol? Dahil ang vitamin C po ay isang malakas na antioxidant. Ang bad cholesterol po ay nagiging pinakamadelikado kapag ito ay na-oxidize o kinakalawang sa loob ng ating mga ugat. Kapag kinalawang na, mas madali itong dumikit sa pader ng ating mga ugat at magsimula ng pamamaga at pagbara. Ang vitamin C po ang nagsisilbing anti-rust o panlaban sa kalawang. Pinipigilan itong maging mas masama pa lalo ang bad cholesterol. Panglima sa ating listahan, ang mga maliliit na bomba kontra pamamaga, ang strawberries.
Dati po bihira lang ito pero ngayon marami nang nabibili sa atin. Ang mga berries po, lalo na ang strawberry, ay punong-puno ng anthocyanins, yung antioxidant na nagbibigay sa kanila ng kulay pula. Ang mga antioxidants na ito ay direktang nilalaban ang pamamaga o inflammation sa ating mga ugat. Isipin po natin, kapag may pamamaga ang ugat, para itong pader na magaspang at malagkit, mas madaling kumapit ang kolesterol. Pero kung ang ugat ay malusog at hindi namamaga, para itong isang makinis na tubo na mabilis nang dumadaloy ang lahat. Pang-anim sa ating listahan, ang tagapagtanggol ng ugat, ang ubas. Ang ubas, lalo na ang kulay pula at itim, ay mayaman sa isang sikat na antioxidant na tinatawag na resveratrol. Ang resveratrol ay kilala sa kakayahan niyang protektahan ang endothelium o yung pinakabalat sa loob ng ating mga ugat. Kapag malusog at elastic ang endothelium, hindi ito madaling masira o kapitan ng bara. Ang resveratrol din ay tumutulong pigilan ang platelets sa dugo na magdikit-dikit, na isa pa sa mga dahilan ng pagbabara. Kaya ang pagkain ng ubas ay parang paglagay ng protective coating sa loob ng inyong mga ugat. Pangpito sa ating listahan, ang prutas na gulay na panlinis, ang kamatis. Oo, ang kamatis po ay isang prutas at ito po ay isang superstar laban sa kolesterol dahil sa napakataas nitong taglay na lycopene. Ang lycopene ay isa sa pinakamalakas na antioxidant na napatunayan sa maraming pag-aaral na epektibong nakapagpapababa ng level ng LDL o bad cholesterol. Ang maganda pa sa kamatis, mas nagiging mabisa ang lycopene nito kapag ito ay naluto. Kaya ang pagsahog nito sa inyong ginisang sardinas ay isang power combination. Pangwalo, ang double action na panghimagas, ang papaya. Ang papaya ay may double action na tulong. Una, katulad ng ibang prutas sa listahan, napakataas nito sa soluble fiber. Pangalawa at napakahalaga, punong-puno ito ng antioxidants, lalo na ang vitamin C at vitamin A. Sabi nga natin kanina, pinipigilan ng mga bitaminang ito ang oxidation o pagkakalawang ng kolesterol. Kaya sa pagkain ng papaya, hindi mo lang winawalis palabas ang kolesterol, pinipigilan mo pa na maging mas masama pa yung mga naiiwan pa sa loob. Pangsyam sa ating listahan, ang hari ng fiber sa Pilipinas, ang bayabas. Kung sa paramihan ng soluble fiber ang labanan, ito po sa ating mga mayaman ng bayabas. Ang hibla nito, lalo na kapag kinain ng may balat at buto, ay napakatindi. Mas mataas pa po ang fiber content nito kumpara sa mansanas. Isipin nyo, mas maraming fiber, mas malakas ang espongha na humihidop sa kolesterol palabas ng katawan. At bonus pa, ang bayabas ay isa rin sa may pinakamataas na vitamin C sa lahat ng prutas na siyang nagpoprotekta pa sa ating mga ugat. At ang pangsampu sa ating listahan, ang powerful na panlaban, ang granada o pomegranate. Medyo may kamahalan ito, pero ang epekto po nito ay sulit. Ang granada ay puno ng isang klase ng antioxidant na halos walang katulad, ang punicalagins. Ang mga antioxidants na ito ay sobrang lakas na kaya niyang pabagalin at minsan nga ay i-reverse pa ang atherosclerosis o yung mismong proseso ng pagbabara ng ugat. Pinipigilan niya ang pagkakalawang ng kolesterol at pinapaganda ang daloy ng dugo. Ang pag-inom ng katas nito o pagkain ng buto ay parang pagpapadala ng isang demolition team para sirain ang mga namumuong bara sa iyong mga ugat. Ayan po, 10 prutas na maaaring maging masarap na solusyon sa problema sa kolesterol. Tandaan, hindi lang ito basta pag-iwas, kundi aktibong paglalaban gamit ang pinakamasarap na sandata mula sa kalikasan. Salamat po sa inyong panonood at God bless!